Hello viewers and listeners, this is Enigami, your today's narrator. Please like and subscribe to my channel for more interesting and exciting stories. Thank you! Does my hand fit yours this way? Siya si Bella McSophie Smith. You can say that she is a unique girl because of her amazing talent. Pero sa likod ng talento na iyon na ibinigay sa kanya ng Diyos ay ang pagkabilanggo niya sa loob ng kanyang sariling imahinasyon. Yes, at first, she's really scared about what she saw, what she heard, and what she felt. Pero nang masanay na siya, ay normal na para sa kanya ang makakita ng mga kaluluwang ligaw. Oo, yan yung talento na ibinigay sa kanya ng Panginoon. At kahit kailan at ni minsan, hindi niya sinumbatan ang Diyos. Dahil sa talentong ito, nakakatulong siya sa mga kaluluwang hindi pa magawang pumunta sa kabilang buhay. Pero sa kabila ng iyon, ay iniiwasan siya ng lahat ng mga kaklase niya, maliban sa kaibigang si Hailey. Natatakot man ito sa kanya, pero hindi siya nito tinatalikuran at alam niyang totoo itong kaibigan. Kahit minsan ay walang nagtangkang manligaw sa kanya, kahit na mukha pa siyang Barbie. Sa takot na baka hindi daw sila lulubayan ng mga multong nakapalibot sa kanya. Pero okay lang naman na magtanda siyang dalaga dahil hindi naman iyon importante sa kanya. Ang mas importante sa kanya ay ang makatulong sa mga kaluluwa na kailangan ng tulong niya. Hay nakong bata ka. Saan ka naman ba nagsususuot? Kaya inaatake ka na naman ng hika mo. Pananermon sa kanya ni Yaya Monet. Pinipilit niyang papasukin yung oxygen sa kanyang ilong kahit nahihirapan na siya. Gabi na sila nakauwi ni Hailey dahil sa pagbibisikleta. Nasobrahan yata siya ng pagod kaya siya inaatake ngayon. Bukas, babalikan niya yung bahay na yon. Gusto niyang makilala yung lalaking nakita niya doon. Hindi sa crush niya yung gwapong kaluluwa na yun ha. Never siyang magkakagusto sa isang kaluluwa kahit na tinatadtad na ito ng kagwapuhan. Katulad nung kaluluwang nakita niya kanina. Gusto niya lang kasing malaman kung bakit ito nagmumulto sa bahay na yon. Maari din kasing hindi pa nito na-accomplish ang mission nito noong nabubuhay pa kaya tutulungan niya. Kinabukasan, maaga siyang nagising para gawin agad ang morning rituals niya. Pagkatapos, nagpaalam na kay Yaya Monet para mamasyal. Bakasyon kasi ngayon kaya malaya siyang pumunta sa mga lugar na gusto niyang puntahan anumang oras basta wag lang siyang magpapagabi. Dahil tsak, sermon na naman ang aabutin niya kay Yaya Monet. Nasa Manila kasi yung parents niya na nag-aasikaso ng maliit nilang resto doon. Tuwing weekend lang kasi ang mga ito umuwi sa QZ kung nasaan siya ngayon. Mas binilisan niya pa ang pagpadyak ng bisikleta para makarating agad sa lumang bahay. Niyaya niya yung kaibigan niyang si Hailey pero tumanggi na ito. Alam niyo na naman na siguro yung sagot doon. Agad siyang nakarating sa lumang bahay kaya ipinarada niya agad sa gilid ng pinto ang kanyang bisikleta at agad na pumasok sa loob. Hello? Lalaking gwapo na nandito kahapon, magpakita ka! Malakas na sabi niya habang dahan-dahang umakyat sa ikalawang palapag. Pumasok siya sa kwartong pinasukan niya kahapon. Hello? Do you hear me? Please, magpakita ka. Gusto lang kitang makilala. Alam mo na baka may maitulong ako. Hindi siguradong sabi niya. Kung iisipin mo, para na siyang baliw na kumakausap sa hangin. I don't want to talk to you. May narinig siyang boses ng lalaki na parang galit na galit. Dagdagan pa na sumisira at bumubukas yung malaking aparador
ng kwarto. Dahan-dahan siyang pumunta sa naturang aparador at pinigilan niya ang paggalaw ng pinto nito. Tinignan niya ang loob nito pero hindi niya nakita doon yung lalaking hinahanap niya. May malakas na puwersa ang tumulak sa kanya kaya ngayon ay nandito na siya sa loob ng aparador at bigla na lang itong sumira. Pilit niyang binubuksan ang aparador pero hindi niya talaga kaya. Para bang may pumipigil na mabuksan ito. Napakadilim sa loob at wala siyang kahit na anong makita. Buti na lang at nadala niya yung phone niya. Hoy! Alam kong ikaw ang nag-lock sa akin dito. Pakawalan mo na ako. Gusto lang naman kitang makilala eh. Pagmamakaawa niya dito. Bakit? Nagulat siya nang may malamig na hangin ang bumulong sa kanya. Pero agad din namang nawala ang pagkagulat niya. Baka nga kasing may tulong ako. Paulit-ulit ka naman eh. Naiinis na sagot niya dito. Sino bang natatakot sa supladong kaluluwa na ito? Ito ba talaga yung nagmumulto dito? Mukhang hindi naman. Sabi niya sa isip. Hindi ka ba natatakot sa akin? Narinig niyang tanong nito. Ako? Takot sa'yo? Eh kahit nga aso hindi tatahol sa presensya mo eh. Mabilis na sabi niya. Automatikong bumukas ang pinto ng aparador. Hay, salamat naman. Huminga siya ng malalim bago lumabas. Pagkalabas niya ay may nakita siyang isang bulto ng lalaki na nakatalikod, paharap sa bintana. Mabilis niya itong nilapitan. Sa totoo lang, hindi talaga siya takot dito. Ano bang tinitignan mo dyan? Nakakunot noong tanong niya nang mapansing nakatingin ito sa labas ng bintana na para bang may hinihintay. Naka-side view kasi ito kaya hindi niya gaanong nakikita yung kabuuan ng gwapo nitong mukha. Lumingon ito sa kanya. Wow! Aray! Daing niya nang maglanding yung katawan niya sa sahig dahil sa gulat. E paano ba naman na hindi siya magugulat nakita niyang tumutulo yung dugo sa mukha nito galing sa malaking sugat nito sa ulo. Sabi mo hindi ka takot sa akin. Malungkot na tanong ito sa kanya. Dahan-dahan siyang tumayo dahil sa sakit ng balakang niya. Tsaka humarap dito. Bumalik na ang natural nitong anyo. Hindi ako takot. Nagulat lang ako. Pagdadahilan niya. Pero mukhang hindi naman ito naniniwala sa kanya. Ikaw na siguro yung taong hinihintay ko. Sabi nito sa kanya habang mataman siya nitong tinititigan. Ha? Tama ba yung narinig niya? Taong hinihintay? Sister Lita told me na may isang babaeng pupunta dito at tutulungan ako. Sabi ulit nito. Napakunot siya ng noo. Pamilyar ang pangalan na yun sa kanya siya yung madreng tinulungan niya dahil namatay ito sa kumbento noong panahon ng mga Amerikano. Hindi pa kasi nailibing ang bangkay nito sa sementeryo kaya humingi ito ng tulong sa kanya. Ano bang tulong ang kailangan mo? Tanong niya dito habang nakaupo na sa gilid ng kama. Nangangawit na kasi siyang tumayo. Tulungan mo akong makaalala. Maikling sagot nito sa kanya. Makaalala? May amnesia ka ba? Napakamot siya ng ulo nang mapagtantong mali yung tanong niya. Ano ka ba naman, Bella? Natural may amnesia yan kaya hindi makaalala. Pagsisermo niya sa sarili. Mabuti naman at mukhang hindi nito na-gets ang tanong niya. Nanatili lang itong nakatingin sa kanya. Hindi ko alam kung sino ako. Kung
bakit ako nanditong sa bahay na to at kung bakit ako namatay. Halata ang matinding lungkot nito sa boses. Nararamdaman rin niya ang lungkot na nanunulay sa mukha nito ngayon. Ito pa lang kasi yung kaluluwa na na-encounter niya na sobrang bigat ng problema, kaya hindi makatawid sa kabilang mundo. Tsaka ang sayang nito, gwapo pa naman kaya lang maagang namatay. Ganun ba? Ang hirap naman nun. Malungkot na sabi niya rito. Kahit nga siya, kung ganito ang mangyayari sa kanya, magpapakamatay na lang siya. Ay mali. Patay na nga, magpapakamatay pa? Ano yun? Double dead? 'Di ba hindi mo alam kung sino ka? Tumango naman ito bilang sagot. What if kung ako na lang ang magbibigay ng pangalan mo? Nai-excite na sabi niya. Para naman akong nanay nito. Nakita niya namang naglighten ang mukha nito at parang kumikinang ang mga mata. Nag-isip naman siya ng ipapangalan dito. Tumingala pa siya sa kisame at inilagay ang hintuturo sa ilalim ng bibig niya. Ano kaya kung cold? O di kaya winter? Ay hindi bagay. Tulungan mo nga akong mag-isip. Napapakamot ulong sabi niya rito. Pero mukhang nanatili lang itong nakatingin sa mukha niya. Huminga siya ng malalim at muling nag-isip. Lay! Malakas na sabi niya na itinuro pa ito. Medyo natawa pa siya nang makita itong nagulat. Nagugulat rin pala yung mga kaluluwa. Napapangiti pa siya dahil sa bagong nalaman. Tinignan lang siya nito ng mataman na para bang hindi siya nito naiintindihan dahil para na siyang timang kakangiti. Nagugulat rin pala kayo? Nakangiti pa ring sabi niya dito. Of course! Ano akala niyo sa amin? Mga walang pakiramdam? Naiiritang sabi nito sa kanya. Eto naman, galit agad. Di pa pwedeng yun ko lang nalaman? Pagsusorry niya dito. Okay, fine. Ano na yung name ko? Pag-iiba nito ng topic. Kung makipag-usap siya dito parang normal lang itong tao. I think bagay sa iyo yung Lay na pangalan. Parang ang gwapo kasing pakinggan. Nakangiting sabi niya habang nakatingin sa malaanghel na mukha nito. Hoy, wag mo nga akong gustuhin. Patay na ako. Kaya, hindi pwedeng maging tayo. Diniinan pa nito ang pagsabi ng patay na word. Di mabuhay ka uli. Hindi kita gusto, no? Ang kapal mo namang kaluluwa. Sabi niya dito. Pero pakiramdam niya namumula na yung mukha niya dahil sa unang sinabi niya. Bakit ba kasi ang gwapo nito? Hindi daw. Bakit ka namumula? Hindi naniniwalang sabi nito sa kanya. Hindi nga. Nako, ikaw ha? Baka ikaw yung nagkakagusto sa akin. Ngumingiting sabi niya dito. Nakita niyang nag-iwas naman ito ng tingin. Kanina pa tayo nag-uusap dito pero hindi ko pa rin alam ang pangalan mo. Muling sabi nito dahilan para mabasag yung katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Ngumiti siya at humarap dito. Ako nga pala si Bella McSophie Smith. Nice meeting you, Lay. Nakangiting inilahad niya ang kanyang kanang kamay para magipagkamayan dito. Ngumiti rin ito sa kanya at sinabing, Hindi mo ako mahahawakan. parang nagpipigil pa ito ng tawa. Shucks! Ang tanga ko talaga. Ay, oo nga pala, sorry. Nahiyang ikinuyom niya ang palad at binawi. Bakit ba nawala sa isip niya na hindi pala niya nahahawakan ang mga kaluluwa?
Ewan ba niya? This time, parang nababaliw na siya tuwing kasama niya yung gwapong kaluluwa na to. Nice name ha. Bagay sa'yo. Nakangiting pa ring usal nito sa kanya. Tila nag-init na naman yung mukha niya sa sinabi nito. Ngayon niya palang ito naramdaman kapag may kasama siyang lalaki. Hindi kaya, no, never. No, never ang ano. Nagtatakang tanong nito sa kanya na ang nakangiting itsura ay napalitan ng pagtataka. Wala. Naiilang na sagot niya dito habang umiiwas ng tingin sa mga mata nito. Nakita ko kanina may sugat ka sa ulo. Saan galing yun? Tanong niya dito para maiba naman ang topic. Kumunot ang noo nito na parang pilit inaalala. Huwag mo nang pilitin kung hindi mo maalala. Hayaan mo, darating din yung panahon na maaalala mo ang lahat. Sabi niya rito nang akmang hahawakan niya yung kamay nito pero napakamot na lang siya ng ulo nang maalalang hindi nga talaga niya mahahawakan yung kamay nito.